Hello guys, pag-usapan naman natin 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos na puhunan na pwedeng nyo na agad na pangsimula sa inyong negosyo. So meron akong 6 na negosyo na i-share sa video na to. I'm Joseph at welcome po sa Joseph's Blessing YouTube channel. So kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like sa video na to, mag-comment at mag-share at mag-subscribe na din. So abangan nyo guys yung pang-5. Dahil sa pang-5, pwede na agad kayo mag-umpisa ng negosyo kahit nga sa maliit na halaga lang na 1,000 to 3,000 pesos, pwede na agad yung ganyang klaseng negosyo na pwede sa lahat ng panahon. Maging tag-ulan man yan or tag-araw, buong taon pwede mo na agad simulan. So umpisa na agad natin. So ito yung number 1 natin, bigasan. So napakaganda ng ganitong klaseng negosyo guys. Dahil araw-araw ay merong bibili sa iyo ng bigas. Hindi masisira yung bigas mo kung maganda yung presyo mo, kung maganda yung lugar mo, at syempre, kung may mga tao sa paligid mo na nagko-consume ng bigas. At syempre, bilang Pilipino, araw-araw talaga guys, 3 times a day or more than pa, kumakain tayo ng kanin. So, very essential, very mabenta ang negosyong bigasan. Pwede ka magsimula niyan guys kahit sa 5,000 to 10,000 pesos. Ganun po yung ating pangalawa. Ito, mababa lang talaga yung puhunan natin dito. At pwede nating simulan nito kahit nasa bahay lang tayo, no? Kahit nga nasa 500 pesos, pwede mo nang simulan yung ganitong klaseng negosyo eh. Ito yung street food business. Katulad ng mga fishball, kikiam, kwek-kwek, mga squid balls, no? Or pwede rin yung mga pares, mga lugawan. Pwede mo nang simulan yung ganyang klaseng negosyo sa mababang halaga lang. So, kahit anong panahon guys, kahit tag-ulan, tag-araw, may bibili at bibili sa'yo. Basta okay yung pwesto ng negosyo mo. So, yun po yung ating pangalawa, street foods at mga pagkain na madalas natin nakikita katulad ng lugaw, goto, pares at iba pa. At yun po yung ating pangatlo. Napakaganda nito guys, especially ngayong pasukan. Hindi ka mawawala ng kliyente sa negosyo na to. Yung business na salon or haircut or barber shop. So, baka nga araw meron ka maging client na 5 hanggang 10, no? Kasi natubo talaga ang buhok natin, especially sa mga estudyante. Hindi pwedeng mahaba ang buhok sa school. At kung tama ang presyo mo, tama ang lugar mo, nakikita ka, pwede kang magtayo ng negosyo kahit nasa bahay ka lang. Kahit isang upuan lang guys, basta marunong ka maggupit, pwede mo nang simulan yung ganyang klaseng negosyo. Actually, kahit sa mga subdivision, pwede kang magtayo ng ganyang klaseng negosyo. Ito naman guys, yung ating pang-4. Napakaganda nito. Ito yung GCash or Maya Cash In and Cash Out. So lahat, kahit nasa bahay ka, pwede mo nang simulan yan. Nasa mababang halaga lang, no? Basta may pondo ka sa GCash mo at meron kang pondo na cash, pwede mo nang simulan yung cash in and cash out. Gandahan mo lang yung percentage na ipapatong mo para makakuha ka ng mas maraming kliyente compare sa iba. So, halos lahat ng tao na may cellphone ngayon guys, merong GCash at merong Maya. Marami ang nagpapadala guys through GCash or Maya dahil mabilis yung process nito. Halimbawa, magpapadala ka ng pera sa probinsya, no? Nasa isang tindahan yung padadalan mo. Isasend lang nila din yung pera. Kailangan mo lang yung reference number. And then, pwede na nilang i-cash out doon. So, ganun lang kabilis magpadala ng pera ngayon. Kaya, napakaganda ng negosyo ng cash in at cash out. So, patok ito kahit anong season. At, gaya ng sabi ko kanina, kahit mababang halaga, pwede mo na itong simulan. Ito naman yung ating pang-5 na sinasabi ko sa inyo kanina na actually, konti pa lang ang gumagawa nito. Pero, pwede mo na talaga itong simulan sa mababang halaga lang. Ito yung paglilinis ng bahay. Or kahit anong pwedeng linisin. Ito yung cleaning services. Kadalasan kasi dyan, bahay at sasakyan. Or mga negosyo, no? Kailangan mo lang naman dyan guys is mga walis, no? Basahan, katulad ng vacuum din, and then mga chemicals na pamahid mo, pwede mo mabili yan kahit sa mga department store or grocery stores. So, kailangan mo lang gawin i-market yan sa social media or sa lugar nyo guys or sa social media para masimulan mo yung ganyang klaseng negosyo. Ito naman po yung ating pang-6, last but not the least, gaya ng bigas guys, napaka-importante rin ito. Ito yung itlog. Pwede kang maging reseller guys ng mga itlog. Punta ka lang palengke, maghanap ka doon ng mga nagbebenta ng itlog na mura. Hanap ka ng pinakamura guys. And then pwede kang mag-resell.
Napakaraming itlog. Itlog na puti, itlog na pula, itlog ng balot, pugo, at marami pang iba. So, kung magiging reseller ka, hindi mo kailangan ng malaking puhunan para magpatayo ng poultry shop ng mga manukan. Maging reseller ka lang. Pwede mo nang simulan yan. At araw-araw may bibili sa'yo. Itlog guys, napakasimple lang nito pero araw-araw, from morning hanggang gabi, pwede mong itong ulamin at kainin. Yan po yung ating 6 na negosyo na patok or mabenta or hindi halos talaga nalulugi yung mga ganitong klaseng negosyo no? Kasi very essential siya. Pwede nyo nang agad simulan sa mababang halaga. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. So kung meron ka pang idea or suggestion, i-comment mo lang yan sa comment section guys, at kapag nagustuhan ko yan, bibigyan kita ng blessing. So yun lang guys, thank you for watching. Nawa nagustuhan nyo ang video na to. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell po with all para lagi updated sa ating mga videos. Maraming salamat muli at God bless. Appear!